Yan, chapter 42 ng Psalm o mga awit. At dito makikita po natin na ang psalm po na ito or yung chapter po na ito ay hindi na po nabanggit sa atin na ito po ay sinulat ni David, kundi makikita po natin sa mga as we go on sa atin pong mga iba pa na mga chapters na papag-aralan ay may mga ibang authors na may makikita po natin yung kanila pong mga isinulat na mapapag-aralan po natin at titignan din po natin kung ano yung mga binanggit po nila na kung saan ay pinagkalooban ng Diyos, 'di ba, ng pagkakataon na maisama po sa banal na kasulatan yung mga writings na kanila pong isinulat o yung mga awitin na kanila pong isinatitik na inaawit sa mga kapanahunan po na iyon at maging doon po sa mga yung mga old na mga tao na umawit po nito. At may mga din may mga yung mga inclined sa music ay ginagawan din po nila ng tono yung mga awitin po na ito, at marami po tayong mga na-encounter na din ng mga awitin sa kapanahunan po natin na kinote po nila sa Psalms at meron akong inaaral yung Isaiah 6 parang maganda lang din siya pero yun mga kasi mas madali po yun na maintindi mas madali na maalala, di ba, ng mga tao kapag ito po ay awit kaya kung titignan po natin ang dami-dami po nilang mga awitin kung songbook ito di ba, yung book ng Psalms, ang dami po nilang inaawit may mga churches na ganyan na nakakompile na yung kanilang mga awitin sasabihin lang nila turn to page ganito, awitin natin yung ganyan kasi nandun na nakakompile na yung kanilang mga awitin. Tayo naghahanap pa tayo sa kung saan-saan naghahanap tayo ng kung sino yung mga singers kung sino yung mga composers, mga ganyan yung ginagawa po natin. Pero maganda rin na sa isang kapulungan or sa isang iglesia sana may ganun na yung ready na talaga na awitin naka-compile na doon kung ano yung mga aawitin po nila at dito makikita po natin, sabi po dito na itong Psalm 42 ay ikalawang aklat ang sabi po dito, at ito ay isang panaghoy ng isang dinalang bihag, isang maskil ng angkan ni Cora. Parang na-erase yata yung sa akin nawala upang awitin ng punong mang-aawit. So itong chapter 42 mga kapatid, from the title itself ay makikita po natin na ito po ay isang awitin kinompose ng isang tao na hindi man po siya pinangalanan, pero isa po siyang nilalang na kung saan ay meron po siyang ano bang tawag doon, meron siyang pinagdadaanan, meron siyang kasi lahat naman ng tao, di ba, ay may mga panahon na talagang ganyan na meron tayong mga pinagdadaanan. Pero sa part niya, it is really depressing. Yung nangyayari
'di ba, sa buhay niya. Kung kaya sabi po dito, ito po ay isang panaghoy. Hindi ka naman mananaghoy. Pwedeng sabihin na iiyak ka, 'di ba? Pero yung panaghoy mas matindi dun eh. 'Di ba? Mas matindi yung pinagdadaanan ng tao po na ito. Or in short, pwede po nating sabihin na yung tao po na ito na nag-compose ng awitin po na ito ay nasa state siya ng depression. Depression, matindi po yon. At alam po natin, 'di ba, na maging sa kapanahunan po na ito, may mga instances siguro na may mga kakilala tayo, or may mga namimit tayo, or even us, even yung sarili po natin, maaring may mga tagpo din na kung saan ay napunta tayo or nasuong tayo or nagkaroon tayo ng matinding depression, matinding kalungkutan. Kung kaya doon sa mga tagpo na yon, ano ba yung pwede mong gawin, 'di ba? Kundi yung managhoy, no? Yung talagang hindi deep na yun eh, na hindi lang siya basta umiyak siya, 'di ba? Kundi talagang nanaghoy siya, nanaghoy yung tao po na ito dahil po sa kanyang kalagayan. So we can understand from this chapter 42 kung ano ba yung ibig sabihin, 'di ba, ng depression. Alam natin na napakarami pong mga tao maging sa kapanahunan po natin ngayon, sa kabila man ng ating mga modern, 'di ba, na mga gadgets or yung mga pamamaraan ng pagpapadoktor, no? Lalong-lalo na dito po sa Israel, makikita po natin na talagang high-tech yung lahat eh. Pag pupunta ka sa doktor, computer lang yung titignan. Kahit hindi ka na mag-iisip ng ng irereseta mo doon sa pasyente, kasi isang type mo lang doon sa kunyari allergy, nandun na yung lahat ng mga gamot na po pwede mong ibigay, 'di ba, sa kanya, ibigay doon sa patient or ibigay sa iyo, bilang nagpapa-check up. Kung hindi effective yung una, 'di ba, na ibibigay, merong pangalawa, hindi ka na kailangang mag-isip. 'Di ba? Nandun na lahat sa computer, kahit sa hospital, talagang na yon, computerized na po lahat, yung mga sinasabi po nilang yung mga protocols po nila, 'di ba? Kung ano yung mga protocols, nandun na lahat sa computer, kung ano yung kailangan po nilang gawin, no? So in spite of all the medical anong tawag doon, yung pinaka mataas, 'di ba, na quality ng sa medical field or pagdating po sa mga medications, marami pa rin po yung mga tagpo na kung saan ay hindi po natitreat yung ganitong klase ng depression. Dito na nga lang po sa Israel, 'di ba, makikita po natin na may mga kailan lang, yung lately lang na balita, 'di ba, yung isang sundalo na galing po sa war sa Gaza, okay naman siya, nakabalik siya, napagtagumpayan niya yung danger ng pagpunta po doon sa Gaza. Pero nung bumalik po siya, na-depress siya, marami daw siyang nakikita. Nakikita daw niya lahat yung mga nakita niya, 'di ba? At lagi yun nandun sa kanyang isipan. That led 'di ba, doon po sa kanyang pagkitil doon sa kanyang buhay. So napaka-dangerous na klase po ng na problema po na ito, marahil minsan may mga tao na hindi natin naiintindihan, 'di ba, yung kanila pong mga ugali. Minsan nagbibigay po sila ng pain, 'di ba, sa marahil sa atin, pero maaring hindi lang din po natin minsan
binubukas yung atin pong mga mata na hindi natin alam yung mga pinagdadaanan po, 'di ba, ng mga tao po na ito, na nandun na pala sila sa state, 'di ba, ng depression, at magugulat na lang kung one day, 'di ba, ay hindi po natin magugustuhan, 'di ba, yung kanila pong gagawin sa kanila pong mga buhay. Maraming ganon natagpo. At iba-iba po yung iba-iba yung rason, 'di ba, kung bakit po nadidepress, 'di ba, yung tao. Bakit siya nagkakaroon ng matindi na kalungkutan. So it is really a battle, mga kapatid. I was there also sa mga kapanahunan na kung saan, 'di ba, ay alam mo 'yun, yung talagang wala ka talagang yung uncertain yung future mo. Uncertain yung lahat, kahit yung katawan mo sinasabi na parang hindi ka na magiging okay. Napakahirap na tagpo po noon. Lagi po akong umiiyak noon, 'di ba? Lagi akong nagsisik ng attention, 'di ba, yung mga ganon, yung parang natatakot ako na iwanan ako. May mga tagpo po na ganon, na hindi ko nakakayanin, 'di ba, yung mga ganon. Paano pag nawalan ako ng trabaho, sino pa ang tatanggap sa akin? Paano ako ang daming mga klase po ng mga isipin, 'di ba, na kung saan ay talagang may mga tagpo sa buhay na alam mo 'yon, hindi ka na makakain, hindi ka naman talaga allowed na kumain ng marami, pero walang lasa yung pagkain, 'di ba, yung parang may mga instances na yung iisipin mo na kung mawawala na lang sana, 'di ba, yung mga ganon, matatapos kaya ito, but kino-consider mo rin, 'di ba, yung ibang tao. Pero may mga ganon na mga tao na hindi na nila kino-consider, 'di ba, yung ibang tao. So I don't know if you already experience it, 'di ba, mga kapatid, yung na nagkaroon ng ganitong matinding kalungkutan or matinding depression. Pero napakahirap po nito. And even sometimes even the so-called family of God inside the church cannot really help you. May mga ganun, 'di ba? Kaya nga may mga advisors pa minsan, yung mga taong nagdadaan po sa mga ganitong klase, 'di ba, ng problema sa kanila, pero hindi po sila nakakapagtagumpay, 'di ba, doon po sa kanilang pinagdadaanan. So as we look itong chapter 42, it is only very small lang naman yung kanyang mga chapters, hanggang verse 11 lang. Pero titignan natin kasi ito po ay isang panaghoy ng isang dinalang bihag. So mahirap talaga 'yon, yung mawala sa iyo yung iyong comfort zone, talagang nakaka-depression, dinala kang bihag sa isang lugar na kung saan ay hindi ka familiar, or maybe familiar ka pero hindi mo na magagawa, 'di ba, yung iyong yung hindi ka na magiging malaya doon sa paggawa ng iyong mga dating mga ginagawa. So napaka-depressing na punto po 'yon sa buhay ng tao po na ito, sapagkat hindi lang siya basta nabihag, kinuha pa siya doon sa kanyang comfort zone. So maraming dahilan sa kapanahunan po na 'yon kung bakit nabibihag po, 'di ba, yung isang tao. At titignan po natin dito, sabi dito. So habang inaawit ito, 'di ba, parang ang lungkot-lungkot lang, 'di ba, na natagpo. Sabi dito, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa, 'di ba? Ng uhaw kong kaluluwa. So ganun po yung, alam mo 'yan, ganun yung bungad ng kanya pong sinasabi sa atin. So alam natin, 'di ba, na yung isang usa, sabi dito, doon po sa kanyang doon sa kanyang paghahanap, 'di ba, ng kanya pong makakain. So dadalhin siya ng kanyang mga paa
doon sa mga lugar na kung saan ay meron po siyang mga makakain, no? Maghahanap po siya, 'di ba, ng kanyang makakain, and mostly, 'di ba, diyan po 'yan sa disyerto. So magpapalakad-lakad lang po siya, at kung nais po niya or kung siya po ay mauhaw, 'di ba? Syempre maghahanap po siya ng kanya pong maiinuman sa kahit na anong sitwasyon, 'di ba, sa kanya pong buhay. So kahit nasaan man yung tubig po na yon, he will desperately look for it kasi uhaw siya, 'di ba? Kailangan po niya yung tubig para siya po ay makapagpatuloy, no? Kailangan niyang uminom kasi kung hindi, mamamatay po siya kasi part po yon, 'di ba, ng kanya pong buhay. So desperado po yung isang usa, 'di ba, sa paghahanap, 'di ba, ng batis na kanya pong maiinuman. So ganun inihahalin tulad ng tao po na ito or ng writer po na ito yung kanyang sarili. Desperado po siya na maghanap, 'di ba, ng kanyang maiinom, 'di ba? Sapagkat yun yung kailangan po niya, 'di ba, sa mga kapanahunan po na ito, no? Nauuhaw po siya. Nauuhaw yung kanyang kaluluwa sa paghahanap sa Diyos, no? Sa mga tagpo kasi na hindi masyadong favorable, 'di ba, mga kapatid? Maraming remedy yung tao minsan na kanya pong ginagawa upang magkaroon siya ng fulfillment, 'di ba, sa kanyang buhay. Kapag ikaw ay nasa desperation or nandun ka sa category ng iyong matinding kalungkutan, ano yung madalas na ginagawa mong remedy, no? Maraming remedyo ngayon sa kapanahunan ngayon, 'di ba? Nandiyan yung Netflix, nandiyan yung mga iba, ang ginagawa po nilang mga remedy ay nagiinom po sila, naglalasing, 'di ba? Yung mga iba naman ng babae, ng lalaki, yung mga iba lahat ng hindi magaganda, no? Yung iba nagda-drugs, 'di ba, yung mga ganon. Yun yung mga remedy po nila. Itong tao na ito, ano yung kanyang gagawin? Kasi desperado po siya, no, sa paghahanap sa Diyos dahil doon po sa kanyang sitwasyon. Dumating na po ba sa punto ng buhay po natin na kung saan ay naging desperado po tayo sa paghahanap sa Panginoon dahil doon po sa ating sitwasyon, no, na hindi maganda. Kasi madalas, 'di ba, hinahanap po yung Panginoon sa mga panahon na talagang hindi maganda yung nangyayari. Kasi sa kapanahunan naman ng kasiyahan, 'di ba, sa panahon ng abundance, madalas hindi naman hinahanap, 'di ba, yung God. Pero itong tao po na ito, nasa desperate na nakalagayan, kung kaya't inihalin tulad niya, 'di ba, yung kanyang sarili sa parang usa na naghahanap, 'di ba? Uhaw na uhaw siya, 'di ba, sa Diyos. At madalas, mga kapatid, ang isang rason din kasi, 'di ba, kung bakit nade-depress po yung tao ay dahil doon po sa kanyang matinding expectation. Kapag nag-expect tayo ng matindi, 'di ba? Kapag hindi nangyari yung mga bagay po na ganon, ay minsan or madalas nagre-resulta po ito, 'di ba, sa matinding depression. Marahil yung tao po na ito, he expected na kapag siya po ay sumunod sa Panginoon, everything will be okay. 'Di ba? Everything, alam mo 'yun, yung magkakaroon siya ng, hoy Toya, tumahimik ka. Magkakaroon siya ng ng bed of roses. Madalas ganyan, 'di ba? Pero hindi ganoon kasi kahit naman sa buhay Kristiyano, 'di ba, mga kapatid? Hindi madali, no? Hindi lahat okay. Mas doble pa nga, 'di ba, yung nararanasan minsan ng mga mananampalataya kasi nandyan pa yung persecution, no? Pinipersecute ka na nga dahil sa mga sitwasyon
mape-persecute ka pa ng mga tao, 'di ba, na walang pagmamahal sa Panginoon. Doble-doble yung nararanasan madalas or minsan, 'di ba, ng mga the so-called mga mananampalataya. So yung tao po na ito, 'di ba, he's expecting sa God ng matindi, no? Bakit ngayon bihag siya? Bakit ngayon ganito yung kanyang kalagayan? 'Di ba? So nakaka-depress eh. Naman ako, Lord, 'di ba? Nanampalataya naman ako sa iyo. Sumunod naman ako sa iyo. May mga ganyan na minsan naririnig. 'Di ba ako nagkulang? May mga ganyan na minsan nagtataas pa, 'di ba, ng kanila pong mga sarili. Pero bakit? Bakit ako dumadaan sa mga ganitong sitwasyon ngayon ng aking buhay? Bakit ako bihag? Bakit ako binihag? Bakit mo ito pinahintulot? 'Di ba na mabihag ako? Bihagin ako ng mga tao na ito, 'di ba? Bakit kailangan tanggalin ako doon sa kung saan nai-enjoy ko yung buhay ko? Kung talagang makapangyarihan ka, 'di ba? Bakit mo inaalaw yung mga bagay na ito? Sometimes may mga ganun din tayong hurt na feelings, 'di ba, sa Panginoon. Kasi many of the times, hindi kasi nagwo-work si God according doon po sa ating gusto or doon po sa ating nais. Kasi minsan, maraming mga pagkakataon na minsan yung tao, ang tingin niya, 'di ba, sa kanyang sitwasyon o sa kanyang sarili, mas magaling siya or mas magaling siya kaysa sa Panginoon, no? May mga ganon natagpo. So uhaw po yung kaluluwa po ng taong ito sa paghahanap po sa Diyos. Kasi yung expectation po niya, 'di ba, sa Panginoon, hindi yun yung reality na nangyayari ngayon, 'di ba, sa kanya pong buhay. No? May mga prosperity gospel, minsan ang expectation talaga nila sa Diyos ay grabing magbigay ng provision, na kapag hindi ka nabigyan ng provision, hindi ka yumaman, hindi ka kinalulugdan, 'di ba, ng Panginoon. May mga ganun sila. Minsan na itinuturo sa mga tao. Ano yung expectation po natin sa Panginoon, mga kapatid? Ano ba yung pinaka expectation natin, 'di ba, sa Diyos? At kapag hindi naging favorable yung situation, ayun, ano yung natin? Ano yung ginagawa po natin, 'di ba, sa buhay po natin? Anong sabi niya dito? Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba? Kailan kaya? Minsan hindi naiintindihan ng tao po na ito, 'di ba, na he can call God anytime, kahit nasaan man siya. Minsan nalilimitahan yung isipan ng isang tao kapag siya po ay malungkot, 'di ba? Si Elijah 'yan, no? Nung grabe po yung kanyang lungkot-lungkot, wala na siyang nakita, 'di ba? Grabe na yung kanyang kalungkutan na hindi siya kumain, 'di ba? Hindi siya uminom at gusto na niyang mamatay. Yung mga kapatid, yung kalungkutan, normal lang po 'yun na dumadating sa tao, 'di ba? Yung depression is also there. It is a reality of life, 'di ba, ng isang tao. Yung dadaan sa ganitong klase ng napakatinding mga kalungkutan, it is a reality sa buhay po ng isang tao. Hindi na exempt yung dahil Kristiyano ka, dahil maganda ka, 'di ba? Dahil ganito ka. Walang ni isa man na exempted, 'di ba, sa mga ganitong klase, 'di ba, ng maari sitwasyon na pwedeng mangyari, 'di ba, sa isang tao, no? At depende po 'yan, 'di ba, sa kung saang sitwasyon ka naruroon or saang sitwasyon ka dadalhin, 'di ba, ng pagkakataon, no?
Alam mo yun, di ba? Makita mo lang yung mga hostages, di ba, sa Gaza. Nakaka-depress po yun eh, seeing them na butot balat na. How much more to them? Di ba, na nandoon sa sitwasyon po na yon na kung saan, hindi talaga sila kumakain. Di ba? Hindi sila umiinom, di ba, ng sapat. Hindi ganun, magiging ganun yung kanilang ang gaganda ng mga katawan nila, tapos bigla na lang silang naging butot balat, dahil sa hindi po sila kumakain, no? Grabe sigurong mental depression yung, tapos papakitaan ka pa, 'di ba, ng mga bagay na talagang nakakatakot, no? May mga testimony na nagbubunutan pa pala sila kung sino yung mamamatay at kung sino yung mabubuhay. So napakatindi ng kanila pong mga pinagdadaanan. So maaring sa mga tagpo po na ito, sasabihin din nila sa kanilang sarili, nasaan ka Elohim? 'Di ba? Maaring ganun din. 'Di ba yung kanila pong sinasabi, kasi nandun sila sa desperate, 'di ba, na situation. At panalangin din po natin, 'di ba, na sa mga oras po na ito, 'di ba, tumatawag din po sila talaga sa Diyos, 'di ba, ng Israel. At kung kailan po sila kung ipagkakaloob ng Diyos, 'di ba, na makukuha po sila, mare-rescue po sila sa Panginoon po 'yon. 'Di ba, nasa Lord po 'yon. So sabi dito, nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaring sa presensya mo'y sumamba? Kailan kaya ako makakawala dito? 'Di ba? Kailan kaya ako hindi magiging bihag? No, kasi ang gusto ko, Lord, mag-worship. Ang gusto ko sana sa presensya mo, sa banal mong tahanan. So maganda naman yung kanyang maganda yung kanyang naisin. Sabi dito, araw, gabi, matindi yung kanyang araw-araw at gabi. Ano yung kanyang ginagawa sa araw at gabi? Sabi niya, tumataghoy. Gabit araw tumatangis. Wow, pwede naman sabihin, kapag gabi, tumatangis ako sa araw. Hindi araw-gabi. Grabe yung kanyang grabe yung kanyang nararamdaman. Araw-gabi, tumataghoy. Gabit araw, tumatangis. Naging tanging pagkain ko'y mga luha sa paghibik. Mga luha sa paghibik. Ang tindi talaga ng kanyang pinagdadaanan. Di ba, mga kapatid? Yung ewan natin, no? Kasi binanggit naman sa atin, di ba, na isa po siyang bihag. At kapag bihag po sa kapanahunan po na yon, wala talaga silang, ulitin natin, wala silang kalayaan. Pwede silang patayin, pwede silang saktan, anytime, di ba? Grabe po yung mga walang madalas, di ba, yung ibinibigay sa kanila, no, bilang mga bihag, no? Para makita po natin yung totoong kasi kung magbabalik tanaw tayo, di ba, sa nakaraan, malaki na yung gap. Yung na lang, yung sa Gaza nga, yung mga hostages, no, yung walang awa. Yung walang awa silang pinapatay, di ba? Walang awa silang sinasaktan. Grabing torture, di ba? Kahit tayo na nanonood lang, yung sakit-sakit, di ba, sa pakiramdam, how much more doon po sa mga families po nila, di ba, na talagang nakakakita. Kaya nga, kapag may mga ganong mga footage, di ba, nire-request pa yung family kung pwede ba nila itong ipakita. Kasi masakit yun napakasakit, no, na natagpo, no. So itong tao po na ito, tumataghoy po siya araw-gabi. Grabe yung depression niya. Kasi araw-gabi, wala pwede naman sanang sabihin, di ba, na sa araw, kapag nakakakita ako ng ganito, talagang nalulungkot ako ng matindi. Pero hindi araw-gabi na, inoccupy na ng kanyang kalungkutan, inoccupy na ng kanyang panaghoy, inoccupy na ng kanyang pagtangis, di ba, sa
Ano pa ba yung binabanggit niya? Itong mga kaaway ko, sa tuwin ay yaong sambit, nasaan ba ang iyong Diyos? Hindi namin namamasid. Nakaka-depress na nga yung kanyang situation, di ba? Dinadagdagan pa ito ng mga tao. Na wala namang maitulong, di ba, doon po sa kanyang sitwasyon. Minsan yung mga criticisms, kahit yung mga sinasabi nating mga constructive, di ba, na mga criticisms, basta any kind of criticisms, it doesn't help di ba? Sa ganitong kalagayan. Paano po ba tayo nagdi-deal ng mga taong may kalungkutan? Maraming sabihin natin, iba-iba naman yung character nila, iba naman yung pagdi-deal po natin sa kanila. But how can we help this kind of people? Diba? Alam mo naman makikita mo naman diba, sa isang tao kapag siya po ay talagang depressed, laging umiiyak, ito araw-gabi, diba? Nakikita nila ito araw-gabi. Sabi niya araw-gabi akong nananagot. Siyempre, ano na yung mga mata niyan, maga-maga. Kasi, grabe po yung hindi lang siya pag-iyak tumatangis talaga siya. Hindi lang yung dahil sa siya ay bihag, pero feeling ng tao po na ito, pinabayaan po siya, diba, ng Panginoon. Yun yung matinding matinding depression na kanya pong nararamdaman, At hindi lang yun, diba? Criticize pa siya ng mga tao sa paligid niya. At sinasabi sa kanya, di ba? Nasaan ang iyong Diyos? Nasaan? Nasaan ang iyong Diyos? Hindi namin siya nakita. Hindi namin siya nakikita. Hindi namin namamasid na tinutulungan ka. Di ba? Pinabayaan ka na ng Diyos mo. Di ba? Sa iyong kalagayan, pinabayaan ka na. Di ba? Ng Diyos mo. May mga ganyan, depression, sometimes ibinibigay din ng mga tao, 'di ba, sa pamamagitan ng kanila pong criticisms. Criticize yung tao, 'di ba, na sinasabi, walang halaga yung pagiging pananampalataya kasi look at you. Look at you, hirap na hirap ka. Hindi ka na nakawala diyan, 'di ba? Wala namang naiba sa buhay mo. 'Di ba? Hindi ka naman nagbago. May mga ganun, So grabe po yung kanyang nararamdaman. Instead na makakuha po siya sana, 'di ba, ng comfort doon po sa mga tao na nasa paligid niya. Pero yung mga tao po na ito ay wala pong ibang ibinigay maliban sa siya po ay hamakin, i-criticize, na criticize po siya, 'di ba, dahil hindi daw po nila nakikita, 'di ba, yung kanyang Diyos. Nasaan na yung Diyos mo? 'Di ba, ang hirap namang sabihin nasa langit. Anong ginagawa niya sa langit? Bakit hindi kanya tulungan? Yung mga matinding mga tagpo, 'di ba, sa buhay ng isang tao minsan. Isipin mo lang talaga, nasaan ba yung Diyos? Kung kanina ini-expect mo na yung Diyos is a God na talagang nandyan siya anytime na kailangan mo siya. Pero hindi kasi ganun 'di ba, yung hindi nag-ooperate ang God as according lang doon sa nating nais, kasi hindi naman siya genie, 'di ba? Hindi siya genie na kaya po nating pagtrabahuin ayon sa ating naisin, Hindi ganun po yung Diyos na meron sa scripture. Anong nangyari? Sabi dito, nagdurugo ang puso ko kapag aking maalala ang lumipas na kahapong lagi kaming magkasama papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit ng masama. Nakaka-depress talaga yun, mga kapatid, di ba?
Na alam mo, ang ginagawa niya is thinking about the past. Nagre-recollect siya doon sa mga nakaraan, 'di ba, sa buhay niya, no? Na dati ang saya, 'di ba, yung mga ganon. Dati ganito, maaluan, maayos. Pero ngayon, hindi na. Nasubukan na ba ninyo 'yon? Yung nagbalik tanaw kayo, tapos ang saya-saya ng nakaraan. Tapos titignan mo ngayon yung present na sitwasyon mo. Bakit ganito? No? May mga tao na nadidepress po sila sa tagpo po na yon. Itong tao na ito, mga kapatid, na pinag-aaralan po natin. Diba? Makikita natin na sabi niya, nagdurugo yung puso ko. Diba? Dahil yung nakikita ko sa nakaraan, kung aking maalala, sabi niya, okay eh. Okay yung nakaraan eh. Yung alam mo yun, talagang naubos na yung panahon niya sa pag-aalala doon sa mga masasayang tagpo. 'Di ba, ng buhay niya sa nakaraan, no? Madalas ang inaalala natin yung mga hirap, no, na mga napagdaanan po natin sa nakaraan. Pero ito, yung mga masasayang tagpo naman, 'di ba, yung kanyang inaalala. Ano yung mga masasayang tagpo na yon? Sabi dito, lagi kaming magkasama, no? Lagi kaming sama-sama, lagi kaming sama-sama. Ngayon hindi na. Di ba? Papunta sa templo ng Diyos, ngayon hindi na. Di ba? Ako yung nangunguna ngayon, hindi na. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Paano ko pupurihin ngayon ang Diyos? Di ba? Sa tindi ng aking nararanasan. Kaka-depress nga naman. Nang sabi dito, bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako ay may tiwala, siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. No? Sabi niya, buti na lang, no? Kinausap niya yung sarili niya. Madalas, di ba mga kapatid, nakikinig tayo sa self natin. Diba? Madalas dinidiktahan tayo ng self natin. Diba? Ng sarili natin. Gusto ko ng ganito, matamis. O matamis, kain. Diba? Masarap yung mataba. O sige, mataba. Minsan dinidiktahan tayo, diba, ng ating mga sarili. Or ng ating mga gusto. Pero sino sa atin? Diba? Yung nangusap sa kanyang sarili. O self. Hindi yan pwede. Diba? Hindi talaga pwede. Diba? Hindi ganito, dapat ganito yung gawin mo. Diba si David ganun siya? Bakit ka ba nalulungkot o aking kaluluwa? Kinakausap niya yung kanyang sarili, no? Kaya tama din naman ako, diba, Pastora? Nang inaalagaan ko ay 3 tao. Diba? Si Lolo, si Lola, at ako. Diba? Kasi, naalagaan ko din naman yung sarili ko. Diba? So, 3 tao yon, no? Hindi lang 2 yung inaalagaan ko, pati yung sarili ko, no? May mga tagpo din po ba sa buhay natin na, sarili, ikaw hindi ka marunong tumupad sa yung sinabi, di ba? Hindi ka pwede dyan, hindi ka pwede yan. Pero madalas, mas nananalo, di ba, yung sarili natin yung ating pinapakinggan, di ba? Siya yung ating sinusunod kung ano po yung kanyang gusto, no? Pero madalas may mga instances, 'di ba, na alam mo 'yun, tayo yung nagko-command, 'di ba, sa ating mga sarili. Sabi ng tao po na ito, bakit ba ako nanlulumo? 'Di ba? Sa kaiisip ko sa nakaraan, ito ngayon, nanlulumo ako. Sabi niya, nalulungkot ako sa aking sitwasyon. Diba? Iyak ako ng iyak. Tumatangis ako. Matindi yung aking kalungkutan. Bakit ba ako nanlulumo? Yan, kinausap na niya. Diba, yung kanyang sarili? Bakit ako nagdaramdam? Bakit nga ba? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala. Siyang aking aasahan. So, he dictates, diba, yung sarili niya. Yung sarili niya ngayon. Ba't ka ba nalulungkot? Kasi ito namang katawan kasi na ito, di ba? Nakadepende po ito sa kung ano yung nararamdaman mo. Di ba?
Ano ko ngayon, malungkot ako, hindi ako mag-church. Kasi ganito ako talagang, kasi umuulan diba? Ang gusto, alam mo yung sarili na ito, nakadepende po siya, diba? So, kung ano yung gusto mo. Pero when you dictate pala ng kanya pong gagawin, sino ba yung dapat na nasusunod? Diba yung sarili ba? Or yung ating pagkatao? Didiktahan mo yung sarili mo na gumawa. Yung may diba? Yung may pagpupursigi ka. Pagpupursigi ka para gawin yung katawan na ito, para gawin yung self na ito na mas maayos, 'di ba? According dun sa nais, 'di ba, ng Panginoon. Sabi niya, sa Diyos ako ay may tiwala, sa Diyos ako may tiwala, siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Sabi dito, siya ay gugunitain ng puso kong tigib, hirap. So nakita natin mga kapatid, kanina nakita natin yung reasons ng depression. Ngayon naman binibigay sa atin yung remedyo ng depression. No? Ano bang dapat gawin? Paano ba ito lalabanan? Paano ba ito haharapin? So sinabi niya po dito, 'di ba na, alam mo 'yon? Sinabi niya dito na kung yung ating mga kaisipan or yung iniisip natin puro mga nakakalungkot, 'di ba? Sabi dito na tatanggalin ko 'yon, yung mga malulungkot na 'yon, 'di ba? Sa buhay ko, tatanggalin ko 'yon sa aking isipan at papalitan ko ito, sabi niya, ng katotohanan tungkol sa Diyos ko. Ano ba yung katotohanan tungkol sa Diyos ko? Sabi niya ganon, siya ay pwede kong pagkatiwalaan. Sa Diyos ako ay may tiwala. No, marami na siyang ginawa sa buhay ng mga taong nanampalataya sa kanya. 'Di ba na talagang ipinagtanggol sila, sinave sila, 'di ba, yung mga binigyan sila ng magandang buhay. Sabi niya, sa Diyos ay hindi lang ako basta may tiwala, pwede ko siyang asahan. So ni-replace niya yung lahat ng mga thoughts na nagbibigay sa kanya ng kalungkutan, 'di ba? Doon sa truth about his God. Kilala niya yung kasi nabulag na siya doon sa kanyang nararamdaman kaya hindi niya masyadong nakita, 'di ba, yung kayang gawin ng Diyos sa kanya. Ganyan yung mga depressed Pero sabi niya, 'di ba, hindi. Lalaban talaga ako, 'di ba? Papalitan ko yung mga nakakalungkot na bagay. Ang ipapalit ko, 'di ba, ay yung mga bagay na katotohanan tungkol sa Diyos na meron ako. Sabi niya, sa Diyos ako ay may tiwala, siya ang aking aasahan. Sa Diyos na tagapagligtas. Siya yung magliligtas sa akin sa kung ano man yung sitwasyon ko ngayon, 'di ba? Dahil doon ay muli ko siyang aawitan. Aawitan ko lang talaga siya, 'di ba, sa buhay ko. Siya ay gugunitain ng puso kong tigib, hirap. Hindi yung hirap ko yung aking iisipin palagi, 'di ba? Hindi yung hirap ko yung aking gugunitain, iisipin ko yung lahat ng mga hirap na pinagdaanan ko, 'di ba? Pero sabi niya, si God yung aking gugunitain. Siya. Sabi niya, siya lang at wala nang iba. Ifo-focus ko yung sarili ko sa Diyos na meron ako. 'Di ba ang ganda nun? Kasi kung mag-focus ka naman talaga sa problema, mga kapatid, it will not bring you good kundi depression. Pero pag sagad ka nakatingin, 'di ba? Kaya pala sabi sa atin, fix your eyes, 'di ba, kay Jesus lang, the author and perfecter, 'di ba, ng ating faith. Sabi niya, fix ko dun sa God ko. Kasi kung titingin ako sa Lord ko, 'di ba? Wala yung mga walang hindi kayang gawin ang Diyos na meron ako. Sabi niya, habang ako'y nasa Jordan, sa Hermon at sa Misar, di ko siya malilimot, gugunitain. Sabi niya,
Oras-oras. So, dami pala niyang pinupuntahan. Siyempre, bihag siya. Diba? Pero sabi niya, hindi ako mag-focus dito sa aking hirap. Mag-focus ako sa Diyos na meron ako. Gugunitain ko siya lagi. Gugunitain ko siya. Oras-oras. Diba? Grabe yung ano nun. Grabing, ang tawag doon? Grabing encouragement yon, ano? Sabi dito, ang dagat na kalaliman, pakinggan at umuugong, at doon ay maririnig lagaslas ng mga talon. Ang katulad nagagalit malalaking mga alon na sa aking kaluluwa ay agad na tumatabon. So sinasabi niya, hindi ko hahayaan na ma-occupy ng mga sitwasyon na hindi magaganda yung utak ko. Ang lalagay ko sa utak ko ay kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa buhay ko. Diba? Ganon. Kasi kung magpo-focus tayo sa mga problema, hindi yan natatanggal eh. Lalong dumadami. Diba? Kung magpo-focus tayo sa ating mga hurt, narasan nyo ba yun? Lalo namang nadadagdagan yung ating hurt. Yung mga problema, lalo namang dumadagdag. Pero kapag nag-focus pala tayo sa Diyos, na katulad ng binabanggit niya, mas magandang mag-focus sa Lord. Diba? Kasi siya lang naman talaga yung may kakayanan, diba, na baguhin yung ating mga sitwasyon. Nawa ang pag-ibig ni Yahweh ay mahayag araw-araw. Sabi niya, nawa ang pag-ibig ni Yahweh ay mahayag araw-araw kahit anong klaseng sitwasyon ang meron ako. Ang pag-ibig pa rin ni Yahweh ang siya kong titignan at ihahayag araw-araw. Kahit hirap ka na, sis, oo, yung pag-ibig pa rin ni Yahweh. Diba? Yung aking ihahayag. We need to be happy doon sa mga blessings, diba, ng iba. Kasi iba-iba naman tayo. Diba? Kung paano po tayo, diba? Pinawagpala ng Lord. Ang sa atin lang is maramdaman natin lagi yung pag-ibig ng Lord araw-araw. Sa kahit na anumang klase ng sitwasyon. Kahit nakakainggit man yan, diba? Kahit nakakapagod man yan or anything. We need to be always, mag-abide tayo palagi araw-araw na sa pag-ibig ni Yahweh. Gabi-gabi siya naway purihin ko at aawitan, no? Gabi-gabi, hindi na ako iiyak, kundi gabi-gabi, wala akong gagawin kundi purihin siya at aawitan. Dadalangin ako sa Diyos na sa akin bumubuhay, no? Parang sinasabi niya katulad ni David, kaluluwa, bumangon ka, 'di ba? Kinausap niya yung kanyang sarili. 'Di ba? Kausapin niya yung kanyang sarili. Sa Diyos na sanggalang ko, ganito ang aking wika. Sabi niya, bakit ako ay nilimot? Nilimot mo akong kusa. Bakit ako nagdurusa sa kamay ng masasama? No? Yun to yung sabi niya. Kalooban ko'y nanghihina sa pagkutya ng kalaban habang sila'y nagtatanong, ang Diyos mo ba ay nasaan? Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala. Inulit, no? Siya'y aking aasahan, magpupuri akong muli, pupurihing walang humpay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. So, ang remedy ng matinding kalungkutan, no, binanggit po niya sa atin, na tanggalin mo yung mga bad na thoughts, at ipalit mo yung truth ng God, no? Maaring may mga ganitong tagpo din, na ma-encounter tayo or tayo mismo yung makaka-encounter. So we know what to do, 'di ba? Instead of focusing sa self mo, mag-focus tayo sa Diyos. At instead na mag-dwell tayo sa past, 'di ba? Ang isipin natin ay kung ano yung future. So erab to po mga kapatid, at yun po yung ating lesson. Itatype ko na lang po ina yung ating question.